Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Siyempre, kasama rin ang Ama at ng Espiritu Santo sapagkat ngayon ay dakilang kapistahan ng isang Diyos, ngunit tatlong persona, sang tatlo. Ang kapistahan ng Santissima Trinidad o sang tatlo ay itinuro na noong ikaunang siglo ng ating simbahan sa pamamagitan ng Didache o aklat ng pagtuturo at programa ng pagtuturo na katekisis na kung saan ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Sa taon na 110 ay nagkaroon ng pagpapahayag si San Ignacio ng Antioch na ang pagsunod ni Kristo sa Ama at ang pagpapala na dala ng Espiritu Santo ay siya yung nagbuo ng iisang Diyos, ngunit tatlong persona. At si Justin Martyr noong taon 165 ay nagpapahayag na itong Ama ay siyang naglilikha ng tinakpan at ang Anak ay siyang nagkatawang tao upang iligtas sa mga tao at ang Espiritu Santo ay siyang nagpapabanal. At si Theophilus ng Antioco nagsabi na ang Diyos ay may tatlong persona, ang Diyos na tagapaglikha, ang kanyang salita o logos, at ang kanyang karunungan o Sophia. Pero noong taon lang 325 na nagkaroon ng konselyo sa Nicea na kung saan idineklara ang doktrina o dogma ng Santissima Trinidad, iisang Diyos, ngunit tatlong persona na kung saan wala pong kaibahan sa kanilang sustansya, pero may kaibahan sila bilang persona sapagkat ang Ama ang siyang naglilikha at ang Anak ay siyang binigkas ng Ama na salitang nagkatawang tao at ang Ama at ang Anak ay pinadala ang Espiritu Santo sa kaishan ng isang Diyos. At dahil doon nagkaroon tayo ng Santissima Trinidad pagkatapos ng unang konselyo ng Nicea on the year 325. In the year 389, si San Agustin naman ay nagtuturo na upang maintindihan itong Santissima Trinidad na isang napakalalim na misteryo, sapagkat ang Diyos naman ay isang misteryo na hindi natin maarok, hindi natin gaanong maintindihan, kaysa sabi niya, maintindihan ito kung ating tingnan sa pag-ibig, na kung saan ang Ama ay siyang lover o umiibig, ang Anak ay siyang minamahal, at ang Espiritu Santo ay siyang pag-ibig. Kaya doon natin maintindihan na ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 3, verso 16, sinasabi, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin maunawaan ang misteryo ng Diyos na iisa, ngunit tatlong persona, pero kung ito'y tingnan natin, nag-umapaw ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, kaya hindi siya mapigil na maglikha bilang Ama
Kaya siya ang pinagmulan ng lahat, naglikha, siyang Ama. Pero dahil nagkasala ang tao, dahil na rin sa ating maling pagpasya, ay nagkaroon siya ng awa at habag sa atin sa magitan ng pag-ibig niya, binigkas niya ang kanyang salita at sa pangitan ng mahal na Birhen Maria, nagkatawang tao. At ito po yung ating pong Isus Nazareno. At ang ating Panginoon ay makyat sa langit upang makiisa sa Diyos na Ama at pinadala ang Espiritu Santo upang magpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos at ang pagpapabanal sa Diyos, ang pagpatnubay o paging paraklito, patnubay, upang tayo ay magabayan sa ating daan, sa ating buhay, pananalig sa Diyos. Kaya, hindi po tayo iniwanan ng Diyos. Kaya, noong ika-4 na konsilyo ng Laterano, in the year 1215, ay talagang binuo na ang tinatawag na doktrina ng Santissima Trinidad. Iisang Diyos, ngunit 3 persona. Mahirap man intindihin at unawain, pero yun po ang kadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, ang pag-ibig bilang Ama, ang pag-ibig bilang Anak, at ang pag-ibig bilang Espiritu Santo upang lalong ganap at maging mag-umapaw pa ang kanyang pag-ibig sa atin. Palakpakan po natin ang Santissima Trinidad dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay magiging buo at maging ganap. Kaya ngayon din ay linggo ng Basic Ecclesial Communities na isang pagbuklod, pagbuo ng nananalig at nampalataya sa Panginoon na tayo nagkaisa sa pag-ibig at sa ating panampalataya sa Diyos upang ang sangtatlo na isang sambayan ng mistika o hindi maarok at maunawaan na sambayanan ng 3 persona ay iisa lang na Diyos na nagmamahal ng tunay sa atin. Kailangan mamuhay tayo sa pag-ibig upang tayo'y mamuhay ayon sa diwa ng ating Panginoon. Dahil kung tayo'y nagmamahalan at nag-iibigan, atin pong madama ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.